Diyos maray na aldaw sa inugubos mga tugang, ngunyan aldaw na Webes, sa ikaduwang simana, kan panahon kan Kwaresma. Magayon mga tugang na paghurup-hurupan niya to ang mga tataramon, ninhulita, nyaw kita sa panahon nin konbersyon, nin pagbakli. Nakitay na po dan kan Diyos na magbalik sa iya sa rining panahon na mahalaga, sarong panahon nin na panahon nin paglaom, urog na sa panahon na inina sineselebrar niya to an Jubilee Year of Hope, asin ang mga pagbasa sa liturhiya minadala sa tuya sa paghurup-hurup sa pagiging niyatong paladan kun kita nag-uutob, naghihinanyog, asin ang kagurangnan iyong sa tuyang sinasarigan. Asin man mga tugang digdi mahiling man niyato na ang mga tao na daiman nagsunod sa kagurangnan, so kabaliktaran ka ining paladan, sindawan mga tugang inaapod na, sabi di sa bersyon na binabasa ta, maldito ang lalaki na nagtitiwala sa tao. Sabi sa English, cursed is the man who trusts in human beings, who seeks his strength in flesh, whose heart turns away from the Lord. Pinapagirumdum sa to mga tugang na ang kapaladan, ang pagiging atong blessed, inihali sa kagurangnan sa paginanyog, asin sa pagsabuhay kan sa iyang mga tataramon. Alagad kung kita nagtiwala sa sadiritang kusog, sa tao, sa kapwata, na pano maning kaluyahan, dyan kita mga tugang nahuhulog sa kasalan. Dyan kita dinadara sa salang paglaagan sa tong pagtiwala. Kay sisay, kita nagtitiwala sa nakatugmad an sa tong buhay. Ini mga tugang ang buot pagpahurup-hurupan sa tuya kalnituriyang unyan. Aram ta, sinabi ni San Pablo sa iyang surat na ang espiritu makusog, alagad ang hawak maluya. Kaya inaapodan kita kan Diyos na magbakli, na magbalik sa iyang kabutan. Asin ang ladawan kaya ni mga tugang iyoan kahoy na nakatanom na harani sa salog na nagbubulos ang tubig. Ninhulita, maski mag-init, siyerto siguro na magdadanay na mabinunga, asin labas ang mga dahon. Kaya baga mga tugang kita mahiling daan buhay ta sa tao kan mga pagtios ta. Minsan pigiling kita kan iba na yata kita nagtitios tapos dakulo na mga problema, alagad grib blooming man giraray kita, labas man giraray kita. Bako lang ang mga tugang dahil nangangarigos kita oro aldaw, kundi ininhulita ang kagurangnan, pinapadarahan kita din biyaya na masustiniran kita sa pagpaasan kang sa tong krus, na mahiling niya to ang dakulaw niyang pagkamuot sa oral daw niya tong buhay sa mga nangyayari sa satuyang istorya, sa satuyang kasaysayan. Asin mga tugang, magayon na ining pagbasang ini na halis kay Propeta Jeremias, may konektar niya to sa Santo Ebanghelyo. Ang Santo Ebanghelyo mga tugang nagpapahiling sa tuya sa figura o minapresentar sa to kanduang figura, ang figura ni Lazarus, asin ang figura kaining mayaman na lalaki. Inhulit ang mga tugang, ang pagiging paladan yaon sa pagkamidbid kang sa tuyang kapwa bilang sa tuyang tugang. Asin na kung marumduman ta mga tugang, arog baga kikain, kan si kain hulikan kasalan, day niya na minidbidan sa iyang tugang, kaya kan ang tugang niya ginadan niya, hinanap kan Diyos. Kikain si Abel, asin ang sabi ni Cain, ama ay my brother's keeper, but sabihon, day niya minimidbidan sa iyang tugang na kaipuan niyang mangnuhon at tamanon,
kamutan, asin proteheran. Sa diri niya sanan sa iyang hiniling asin kinonsiderar. Siring man ini mga tugang sa ebanghelyo niya na ining mayaman, mayo man ni pagmangno ki Lazaro. Dakulon man agad siyang kaunon, sobra-sobra pa sa kaipuhan niya. But he didn't bother to help Lazaro na. Si Lazaro, dakul ang pangaipo, may lugad sa lawas. Siguro may helang din at the same time, maluyaan pagmati. Alagad mga tugang, di niya inipigtawan nin halaga. Di nahiling ang dignidad kan sa iyang tugang. Asin kita mga tugang, sa dakol na pagkakataon, kita nahulog man digdi sa tentasyon na ini. Naisipon ta na, ang gabos para sa dirita sana, ang kwarta na sa tuyang nakukuha, pinagpagalanta para sa satuya sana, ang sa tuyang oras para sa sadirita sana, abo niya itong maistorbukan iba, abo niya ito itaw sa tuyang agum, ang sa tunglit na mga panahon tanganing maaraman man ang sa pagtios kan sa tong mga agum, o itong dit nga tong oras sa tong mga aki. Sabi ni Pope Francis, sa sinabi niya manood sa pamilya, sabi niya sa mga magulang, do you still waste your time with your kids? Takita baga mga tugang ngunyan, tadakulong kitang pinagkakaabalahan sa buhay. Minsan, abot ta lang maistorbo masikan sa itong mga aki. Kaya, titaon ta na sa ng cellphone, or magiling na lang ki YouTube, ki TV, o maglakaw-lakaw sa lawas, tangani, na day sa nakita maistorbo. Pero ang hapot, do we still waste our time? Waste not in a negative way, kundi waste in a sense na pwede taman ginamit sa oras ta sa ibang bagay, pero ginamit ta para sa mga akita na maaaraman ang sa ilang mga kamugtakan, ang sa ilang mga sitwasyon, ang sa ilang mga takot, pangaipo, o kadipisilan man. O sa iba pang mga amigo-amiga ta na nagdudulok sa tuya. Dahil man necessarily na makaipon ta magtaong kwarta. Minsan oras, ani nahagad ninda, himatiaon sinda, o masisiguro ang sa tuyang simpleng presensya. Kaya mga tugang, ining santo ebanghelyo, nagpapahurup-hurup sa tuya na ang pagiging paladan, ang pagtalubo sa pagtubod, kung saan nga niunyan sa panahon ni Quaresma, kita tinatabangan na mahurup-hurup ang satong sarili, tanganing ang pagtubod ni na inako ta sa bunyag, magtalubo, asin marinyo ta ini pag-abot kan Paskwa or inapod tang Passover na siselebraro niya to ulog na sa puon sa Huwebes Santo sagkod sa Domingo nin Resurrection. Lugod mga tugang, mahiling ta na dakulo ng mga Lazaro sa palibot niya to na nagahagad bako siguro kipagkaon o pagkakan o inumon, pwedeng mga tawong nagahagad ki atensyon, pagsabot, nagaagad kang sa tuyang presensya, nagahagad kang sa tuyang dit na pag-intindi sa inda. Sabi nga ni ibaga sa kanta, kahit kaunting pagtingin, kung nanggagaling sa iyo, ay labis ko ng ligaya dahil ikaw ay mahal ko. Mga tugang, ang pagmangno sa mga kapwa niya to, ekspresyon ini mga tugang, kan pagkamot kan Diyos na inako niya to. Ang Diyos, sa tao kan sa tuyang kasaditan, nakita baga mga tugang, alpog, kaya nga nilagay kitang krus sa angog kan Merkules, ngin abo, tanganing pagirumdum kita nakita alpog, sa ampangan kan Diyos, alpog man sa nakita. Alagad, pinahalagahan kitang marikan kagurangnan, namutan niya kita. Sabi nga ni San Agustin, namutan kita kan Diyos, nagaribaga dain ng arog sa tuya. As if kita lang. Kumbaga gari, dakulong ka mo magtulugang, pero ang pagmati mo gari ka solo in a sense na. So talagang para sa imo, itinaw kan Diyos na pagkamot. Arog kayo ni mga tugang ang pagkamot kan Diyos para sa tuya. As in, ini pagkamot na ini, mamanifestar sa na ini. It will just be manifested to others. Ining pagkamot kan Diyos na ini. Kung kita, maging channel
of grace, maging aagihan kan siyang grasya. Siring na baga mga tugang na si Kristo iyo ang channel, ang sakramento kan Ama, kaya tanawid bidan ng Ama, asin man ang simbahan, iyo ang sakramento ni Yesu Kristo. Asin sa pagikan mga sakramento, si Kristo nagdadanay sa to. Asin kita mga tugang na nagaako kay Kristo sa pagikan sakramento, kita naman mga tugang nagiging sakramento ni Yesu Kristo para sa ibang mga tao. We become Christ for others. Inyang buhay ta bilang mga Kristiyano. Nalugod, dahil tahiling na kaipuan tang mag-contribute nin dakulaon. Sabi ba ganing Saint Teresa of the Child Jesus, my mission or my vocation is love. Ang pinakabukasyon ta mga tugang, iyon pagkamuot. Sinabi nga ni San Pablo sa to, masigibon taan gabos, kundi man na pagkamot, mayo man ining kamugtakan, mayo man ining kahulugan, taan nagtataon ning kahulugan sa satong mga ginigibo, yun pagkamot na itinataon niya to. And sa luway-luway tang pagrekognisar kan buhay, kan kahalaganin ibang tao, luway-luway man kita nanunood mamuot sa inda. And namimidbidan tang sa dirita sa paagiman sa nakan mga tao sa palibot nga to. And sinabi man sa tuya baga ni Mother Teresa, aram tang ginibo niya, she served the poorest of the poor. Mga ehemplo ini ni Lazaro sa panahon tangon yan. Na anong sinabi sa tuya ni Mother Teresa? Sabi niya, I can do small things with great love. Inyang pangapudan sa to. Maghibo kita nin magkaliit na bagay, pero panukin pagkamuot. Asin, sa grasya, asin pagkahirakan Diyos, matalubo kita. Siring sa kahoy na berde, labas. Arog ka ining sinasabi sa inot na pagbasa ni Propeta Jeremias, maski kita pagal na. Paginiling kita, labason man giraray. Ini mga tugang bako dahil sa satong kusog, kundi dahil sa tubig na tinataw sa tukan Diyos. Sa ano mga tugang ining tubig na ini? Ini ang tubig. Sinisimbolo, nagasimbolo ini, simbolisar ini kan sa iyang grasya para sa to. Ang tubig, iyo ang tubig ng bunyag na nagtao sa to nin kapangyarihan na maging mga aki nin Diyos. Asin man mga tugang, ining tubig, nagsisimbolo man kang Espiritu Santo. Takon din Espiritu Santo. Daita man magigibo ang mga bagay na sa Diyos. Inulita, paano man kita nin kaluyahan. Kaya nga sinabi ni Propeta Jeremias na maldito, umalas ang taong nagtitiwala sa sadiri niyang kusog, as nagtitiwala sa kapwa niya tao, na paano man nin kaluyahan. Kita inaapudan na magtiwala sa satong kagurangnan, sa dakula niyang pagkamuot, sa pagkaherak niya na mayong kasagkuran. Ini mga tugang ang kaipuan niya tong marealisar. Asin, mga tugang ining pagkamot kan Diyos na ihinira sa to, kan na pinahiling ni Yesu Kristo kan sa nagadan, asin ipinako asin nagadan sa krus. Ini malugdang sa tuyang maging kusog. Sabi ni San Pablo, kita rinuruso kan pagkamot ni Kristo, na kung siya nagadan para sa gabos, ang gabos nagadan, but sabihin mga tugang, di na kita nabubuhay para sa sadiri ta. Nabubuhay na kita para kay Jesus na nagadan para sa to. But sabihin, nabubuhay kita para sa iba. Tandaan ta mga tugang, ang pagkamot kan Diyos, pagkamot na para sa gabos. Dahing pigpapalain, dahing pigi-itsapwera. Takita, anamutan taman sana. So gusto tang kamutan. So mga mapagal, dahil naman pigkamutan. We try to get rid of them. Tayong din na kita malipisilan. Alagad mga tugang, ang pagiging Kristiyano, bako sa napagkamot sa mga namumuot man sa to. Kundi pagkamuot sagud sa pinakaharayo, na iwan ni mga kaiwal niya to. Ang mga taong day niya to tinatawanin halaga.
siguro minimenos niya to, o we just try to take them for granted. Kaya lugod mga tugang, sa pagkamit bid niya to, na ang Diyos panuin pagkamot sa to, lugod, kita man, sa laway-luway, maging agihan kan sa iyang pagkamuot, kang sa iyang karahayan, mapanuan taman lugod ang pagtios ni Kristo. Aram ta na ang pagtios ni Kristo, sobra-sobra na itong pagtios. Pero di man mga tugang nagtugot ang Diyos na siya sana ang magibo, kita inaapodan na magkooperar sa iyang pagliligtas. Asin inimapon sa to, sa pag-expressar man niya to, kan mga gibonin pagkaherak, inaapod tang works of mercy. Sa itong mga kapamilya, mga tugang, mga kaopisina, asin sa iba pang mga tawong pwedeng nasasabatan niya to araw-aldaw. Lugod magamit ta ining works of mercy. Bako lang physical works, arog kang sa ebanghelyo niya na pakaunon na nagugutom, kundi siguro may mga tawong nagugutom sa pagkamuot, napapaha, bako lang sa inumon o sa soft drinks, kundi napapaha sa atensyon, napapaha sa pag-recognize naman ka mga karahayan na nagibo niya or pag-appreciate sa sarong tataramon. Ikaw man kita ng mga tugang mga huba, bako man siguro huba physically, pero huba din hulita, mayo sila nin dignidad o pagpapahalaga sa dirininda. Or maybe they were abused or being apod kayo ni ginibuhanin maraot nin iba. Igwaman mga tugang na dahil harong or pwedeng may harong, ng harong, pero namatian niyang mayong namumuot sa iya. Lugod may pamati ta sa inda na sinda parte kan sa tong pamilya ninulita ang simbahan, iyo ang pamilya nin Dios, iyo ang kahadian nin Dios digdi sa daga ang simbahan na itinugdok ni Jesucristo sa gapo na si Pedro. Asin igwa pang mga nagihelang anhelang mga tugang, bako lang suhelang na physical, igwa man nagihelang sa emosyon, nagihelang sa mental, sa mga dakulon na mga anxieties, worries, and mga daip masabutan na pangyayari sa buhay ninda. Inaapodan kita na dalawon at tamanon sinda. May mga igwa man mga tugang nin mga nakabilanggo, nakaipuan tang bisitahon, bako lang bilanggo sa kulungan, kundi ang iba mga tugang bilanggo sa dagit, bilanggo sa pagkauri, bilanggo sa day pagpatawad, bilanggo sa kung ano-ano pang mga kapritsyo, asin bisyo sa buhay. Inaapodan kita na damayan asin hawason sinda. Bako sa diritang kusog, kundi sa grasya nin Diyos, inaapodan lang kitang magkooperar. Asin igong mga gadan na ilinilubong, ang iba nagadan na natural, ang iba managadan na hulikan mga violensya kan ibang tao o inaapod taong mga injustices. Pero igwaman mga tugang na buhay, pero gadan ninhulita day na sinang paglaom, day na sila nakakahiling ng karahayan sa palibot ninda. Gadan dahil sa dakul na mga kasalan, asin mga paghuna ninda ang mga kagabatan ninda day na masolusyonan. Inaapodan kita kan Diyos na may pamati ta, mapailing ta sa inda ang paglaom na tinataw sa tuon ni Jesucristo na nagadan asin na buhay liwat. Tanganing matawang kita nin bagong buhay, tanganing ining mga tugang na panahon nin Kwaresma maging oportunidad sa to na magtalubo sa pagtubod. Tanganing ang pagtubod na ini dahil lang niya to sabiyon sa nguso, kundi irokyaw niya to sa satuyang buhay. Ang sabi baga sa to ni Santo Santiago sa sayang surat sa bagong tipan, ang pagtubod na mayong gibo inutil. Kaya kaipuan ang pagtubod na igwa kita, bako sana sa isip at sa salita, kundi magimana sa gawa. Lugod bendisyon na kita kan Diyos, asin ang kabanalan
ang pagiging niya tong paladan bako sa to, kundi mahiras niya to sa iba, maipalakop niya to ninulitan Dios di sa nagahadi sa to, kundi nagahadi sa gabos na namumuot sa iya. Salamat sa kagurangnan.